mula sa umpisa. Hanggang ngayon, ano po ba ang lagi nating naririnig na itinuturo sa loob ng simbahang Iglesia ni Cristo? Ano ang nakasulat sa kanilang mga aklat, magasin at mga pasugo? Ang laging sinasabi at ipinagmamalaki nila, ang Iglesia ni Cristo ay itinatag ni kapatid na Felix Manalo. Siya ang huling sugo ng Diyos sa mga huling araw upang magtatag at magiging tagapagtatag ng tunay na Iglesia. Ito ang turo na nakaugat na sa isipan ng bawat miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ito ang dahilan kung bakit sila naniniwala na sila lang ang totoo at ang iba ay hindi, dahil para sa kanila, si Felix Manalo ang pinili ng Diyos para utusang ibalik ang tunay na simbahang Kristiyano na nawala daw noong unang panahon. Ngunit, ano ang masasabi nyo kung ang mismong ministro nila, ang mga taong tinuturing nilang katihan ng katotohanan at tapat na tagapagsalin ng salita ng Diyos, ay biglang magsasabi ng ganito sa harap ng maraming tao at sa mismong kanilang programa sa telebisyon? Hindi po ang kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na aming kinabibilangan, kundi ito po ay kanya lamang ipinangaral. Ang nagtatag po nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ay ang ating Panginoong Hesukristo. Punto at babala. Mga kapatid, dapat nating linawin at itama ang ating narinig. Sinabi ng ministro na ang Iglesia ni Cristo ay hindi po itinatag ni Felix Manalo. Hindi po siya ang nagtatag ng totoong Iglesia, dahil ang tanging nagtatag ng tunay na Iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Uulitin ko ang sinabi ng ministro. Hindi po itinatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo. Si Cristo mismo ang nagtatag nito. Narinig niyo po ba ng maayos? Naramdaman niyo ba ang bigat ng mga salitang iyan? Ito ay hindi galing sa isang Katoliko. Hindi ito galing sa miyembro ng ibang relihiyon. Hindi ito imbento lang ng anumang denominasyon, kundi ay galing sa bibig ng sarili nilang ministro. Kung si Kristo nga ang nagtatag, bakit sa kanilang mga libro, sa kanilang kasaysayan, sa kanilang mga aral, paulit-ulit nilang isinusulat at sinasabi, itinatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo noong 1914? Narito ang mga tunay na dahilan kung bakit tinatanggi ng mga ministro at ng doktrina ng Iglesia ni Cristo na tawaging nagtatag si Felix Manalo. Kahit na malinaw sa batas ng Pilipinas at kasaysayan na siya ang nagtatag nito, ito ang unang dahilan. Upang magmukhang ito ay hindi bagong simbahan, ito ang pinakamahalagang dahilan. Itinuturo nila. Tiyak na nasa isipan nila ito. Kung aaminin nating si Manalo ang nagtatag, ibig sabihin ay bagong relihiyon ito. Ngunit gusto naming ipakita na ito ang orihinal na Iglesia ni Cristo na nawala at ibinalik lang. Sinasabi nilang ang Iglesia ni Cristo ay tumalikod at nawala pagkamatay ng mga apostol. Kaya ang tawag nila kay Manalo ay tagapagpanumbalik o sugo ng Diyos, hindi nagtatag. Sa kanilang pangangaral na ito, ang tunay na layunin ay upang magkaroon ng simbahang Iglesia ni Cristo ng autoridad. Dahil kung ito ay malalaman ng mga kaanib na bago lang pala, tiyak na malalaman nila hindi ito magiging kapantay ng sinaunang Iglesia. Narito ang pangalawang dahilan. Ayaw nilang magmukhang gumawa ng sariling simbahan. Naniniwala sila na ang tunay na Iglesia ay pag-aari ni Cristo. At ayon sa mga pamahayag nila, hindi umano maaaring magkaroon ng dalawang tagapagtatag. Kung si Cristo ang nagtatag noon, paano magiging nagtatag si Felix Manalo ngayon? Kundi siya ay ginamit lamang upang ibalik ito. Pero ang malaking kontradiksyon ng mga pamahayag ilang ito na mababasa, sa kanilang pasugo mismo, inamin nilang sa opisyal na rehistro ay Felix Manalo ang nakatala bilang nagtatag. Ngunit sinasabi nila na ito raw ay formalidad lamang ng pamahalaan, hindi katotohanang espiritual. Ibig sabihin, ang pagtatag ni Felix Manalo sa kanilang simbahan ay pagbabalat kayo lamang upang ito ay magiging legal sa ating bansa. Pangatlong dahilan, upang maiwasang tawaging Iglesia ni Manalo. Noong unang panahon, tinawag na ito ng ibang tao na Iglesia ni Manalo o sekta ni Felix Manalo. Ngunit, upang maiwasan ang ganitong tawag, binago nila ang katawagan.
mula nagtatag patungong sugo ng Diyos. Ginamit nila ang aklat ng pahayag, Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 13, para sabihing siya ang anghel mula sa silangan na ipinangako sa Biblia. Upang sa pamamagitan ng pagtawag na siya ay anghel sa silangan, matatabunan ang mga aligasyon na si Felix Manalo lang ang nagtatag, kundi mas masarap sa tenga pakinggan ang pagkasugo nito. At doon magkakaroon na siya ng autoridad na itatayo uli ang natalikod na iglesia. Pang-apat na dahilan, ang posisyon ay dapat galing sa Diyos, hindi sa tao. Kung si Manalo ay itatangging taong nagtataglang, ang kanyang pamumuno ay tila galing lamang sa sarili niyang desisyon. Ngunit kung siya ay tawaging sugo at sinugo ng Diyos, tiyak na ang kanyang mga utos at turo ay itinuturing na mula sa Diyos din at mas madaling mapasunod ang mga miyembro kung ang namumuno ay itinuturing na may espesyal na misyon mula sa langit. Sa kanilang turo, tinatanggihan nila na si Felix Manalo ang nagtatag dahil kailangan nilang ipaniwala na ito ay hindi bago. Kung hindi ang pagbabalik ng lumang iglesia na natalikod, kahit na labag ito sa pangako ng Panginoong Hesus na hindi mawawala ang kanyang iglesia at mananatili hanggang sa wakas. Sa madaling salita, tinatanggi nila ang tawag na nagtatag, hindi dahil hindi totoo kundi dahil kailangan ito ng kanilang doktrina. Upang magmukhang ang kanilang simbahan ay ang tanging tunay na nagpatuloy mula kay Kristo at hindi lamang isang bagong relihiyon na itinatag ng isang Pilipino noong 1914 lamang. Ngayon, tingnan natin ang kontradiksyon na ito na mismong ginawa ng kanilang ministro laban mismo sa kanilang doktrina, sa kanilang sariling aklat na may pamagat na ang tunay na relihiyon. Sa pahina 138, ito ang nakasulat. Ang Iglesia ni Kristo ay itinatag ni kapatid na Felix Manalo na tinawag ng Diyos mula sa putikan ng kadiliman upang ibalik ang tunay na relihiyon na itinatag ni Kristo ngunit napaglayo. At sa kanilang magasin na pinamagatang ang liwayway ng katotohanan, ganito ang nakasaad. Si Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Kristo sa Pilipinas at sa buong mundo. Siya ang huling sugo na ipinadala ng Diyos sa mga huling araw. Pero ngayon, ang ministro nila ang nagsabi, hindi si Felix Manalo ang nagtatag, kundi si Kristo. Ito ay upang magmukhang totoo. Ang pinakamapanganib sa lahat, ang doktrina na si Felix Manalo ay huling sugo, ay halatang mula lamang sa sariling deklarasyon. Walang basehan sa Biblia at kasaysayan. Dahil kung hindi pala siya ang nagtatag, ano ang pakinabang niya? Kaya dapat pangalanan siyang sugo. Dahil kung hindi pala siya isang sugo, ano ang pinagkaiba nila sa ibang simbahan na nagsasabing si Kristo din ang nagtatag? At sa ganun maari nating sabihin, bakit pa kayo naghihiwalay? Bakit kayo nangangaral na kayo lang ang totoo kung ang sinasabi niyo lang din ay pareho lang sa ibang sekta na nagsasabing si Kristo ang nagtatag ng kanilang simbahan? Ayon sa pagsaliksik, ito ang doble mukha na tinutukoy ng Biblia. Sa labas sinasabi nila na si Kristo ang nagtatag, pero sa loob si Felix Manalo naman ang nagtatag para magmukhang tama. Kay Kristo kami nakabase, si Kristo ang nagtatag. Pero sa loob, sa kanilang mga libro, sa kanilang kasaysayan at sa kanilang puso, si Felix Manalo ang bida, siya ang pinagmulan, siya ang dahilan ng kaligtasan, hindi si Kristo. At hindi katakataka sapagkat ayong sa kasulatan, si Satanas din ay nagpapalit ng anyo na tila anghel ng liwanag. Pero mga kapatid, kung nag-iisip muna kayo ng mahinahon at positibo, maaring hindi nyo na kailangan ng isang ministro para sabihin sa inyo kung sino ang tunay na nagtatag ng simbahan. Malinaw na malinaw sa Biblia at tama ang sinabi ng kanilang ministro. Yat si Kristo ang nagtatag. Pero ang tanong, bakit iba ang nakasulat sa libro ninyo? Ayon sa kanilang pasugo, Mayo 1967, pahina 14. Ito ang nakasulat. Totoo nga, na sa rehistro ng pamahalaan ay nakasaad na si kapatid na Felix Wecker Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Kristo noong Hulyo 27, 1914. Ang pinakamatibay na patunay ay ang artikulo ng pagsasama na inihain sa pamahalaan ng Pilipinas. Hindi maitanggi ang tunay na katotohanang nakasaad dito.
na ito ay isang bagong samahang panrelihiyon na itinatag ni Felix Manalo bilang Corporation Sole. Ibig sabihin, siya ang nagtatag, may-ari, at unang namuno, at kung tinanggap nila na si Kristo ang nagtatag, parang inaamin din nila na nagkamali pala sila ng mahigit 100 taon. At inaamin nila na ang pundasyon ng relihiyon nila na si Felix Manalo ay wala sa Biblia. Sa publiko, sasabihin, si Kristo ang nagtatag. Sa loob naman ituturo, si Felix Manalo ang huling sugo at nagtatag. Ngunit, kung inamin mismo ng ministro na ito na hindi si Felix Manalo ang nagtatag, ano pa ang inyong hinihintay? Bakit nyo pa itinatapon ang inyong kaluluwa sa isang relihiyon na mismong mga pinuno nila ay hindi magkaisa sa katotohanan? Ang tunay na Iglesia ni Kristo ay hindi itinatag noong 1914. Itinatag ito ni Kristo mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas. At ang tunay na Iglesia ay itinalaga kay Apostol Pedro at sa kanyang mga kahalili at hindi kailanman nawala dahil ipinangako ni Jesus, "Ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan." At ayon naman sa kasaysayan ng mga relihiyon sa bansang Pilipinas, ang samahang kilala ngayon bilang Iglesia ni Kristo ay opisyal na itinatag at rehistrado ni Felix Manalo at walang direktang ugnayang pangkasaysayan sa grupong itinatag ni Jesus sa Jerusalem. Ang sinabi ng ministro ay tugma sa kanilang sariling doktrina, pero magkaiba ang kahulugan nito sa pananaw ng kasaysayan at ng ibang pananampalataya. Pero mahigpit pa rin na pinapangaral ng mga ministro na si Kristo ang tagapagtatag at si Felix Manalo naman ang tagapagpanumbalik at sugo na anghel. Kung may natutunan ka sa videong ito, huwag mo namang kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. Mag-comment ka rin sa ibaba kung ano ang pananaw mo. Ito po si Kuya Tem, ang inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong panunood.